Sumobra pala ako, ma'am. Ma'am, ayun. Maraming ano ngayon, ma'am, no? Okay na pa. Hindi naman one way ito, ma'am, eh, no? Ay, alright. Nababa na rin natin si ma'am. Wala pa atang 5 ano yun, ah. Wala pa 5 minuto. 54 pesos. So, Marikina to Marikina lang naman din. Okay, so may pumasok ulit sa atin, mga tol. So, Marikina lang naman din. Papunta ng SM Marikina siya. So, 700 meters away yung pickup. Take the next left onto Upo Street. Then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Saan dito? Hello po. Sir, sa Joyride po? Sige, sir. Tama, sir, na sa may Kak Sari Store. Ay, ayun. Sir, papunta ang SM, sir. Sir. Head northeast on Upo Street toward Farmers Avenue 2, then turn left onto Farmers Avenue 2. Turn left onto Farmers Avenue 2. Pwede. In 400 meters, turn left onto Road Dyke. Ba dyan sa ilog, sir? Ay, oh. Ngayon ko lang nalaman yan, ah. Sige nga, try nga natin. May labasan pala dyan. Sarap kayo, sir. Your destination is on the right. Okay, sir. Salamat, sir, ah. 100 pesos. Gagi, pinabalik ulit tayo sa SM Marikina. Dito yung Head pickup. southeast on Yen toward Riverbanks Avenue, then turn left onto Riverbanks Avenue. Turn left onto Riverbanks Avenue, then turn left onto Dinar Street. Turn left onto Dinar Street, then your destination will be on the right. Hello po. Ma'am, sa Joyride po? Opo. Ma'am, saan po kayo banda sa Riverbanks? Ma'am? Sige, ma'am. Diyan, ma'am, dito or kung saan kayo komportable? Kung saan kayo komportable, kahit saan. Wait lang. Ay, helmet muna kayo, ma'am. Sige, helmet ako. Ano, ma'am, nakakaangkas naman kayo ng motor? Oh? Ngayon na talaga kayo nag-angkas ng motor, ma'am? Or umangkas? Sa Joyride ngayon lang, ma'am, sa ibang tao. Lagi ka. Marunong ka na pala, ma'am. Your destination is on the right. Yeah. 34. Kulang ng piso, ma'am. Okay lang. Thank you. Hi guys, Shiplogs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa, mga tol. So for today's vlog, actually wala talaga akong specific topic and gusto ko lang share sa inyo kasi ang dami ko kasi nakikita sa comment section na gusto nilang itry yung ganitong trabaho. Sa mga gusto mag-try, actually pwede naman, pero depende pa rin sa mga sitwasyon ninyo or depende pa rin talaga sa bills ninyo or sa mga nangyayari sa buhay ninyo. Since nakikita ko yung mga ganong comments, gusto ko lang i-share sa inyo yung 5 dahilan kung bakit masarap bang maging isang freelance worker or freelancer. Unang-una, syempre, hawak mo yung oras mo. Kumbaga, hindi ka papasok or kahit anong oras gusto mong pumasok. Hindi lang yung maganda sa trabaho na to or sa pagiging freelancer. For example, papasok ka sa opisina ng 8 to 5. Dito, kahit anong oras mo gumising or kahit anong oras mo gusto magtrabaho, pwede. Kaya isa sa maganda sa pagiging isang freelancer ay hawak mo ang oras mo. And mag-aabang ulit tayo ng booking. I-share ko sa inyo yung pangalawang dahilan kung bakit masarap maging isang freelancer. Let's go! Your destination is on the left. Sir, shower cup kayo, sir? Shower cup. Yung... Okay na, sir? Dito ba, sir? Your destination is on the left.
Okay. Sa palagay, share ko lang sa inyo na 18% na lang yung commission ko dito kasi parang may na-hit ako na rides sa kay Joyride. Tapos bawat may hit mo na ride na yon, kumbaga tawag dito, magkakaroon ka ng mas mababang fare, parang ganun. So yun, nakatanggap ulit tayo. Quezon City IBM is food. So, pangalawang dahilan kung bakit nga ba masarap maging isang freelancer. So, bago natin ma-pick up si ma'am. So, ikaw ang boss mo. Kumbaga, sarili mo ang boss mo. Walang magmamando sa'yo kung anong gagawin mo. Walang magkocontrol sa mga task mo, sa mga balak mo ngayong araw, mga ganon, mga tol. So, yun yung maganda rito sa pagpe-freelance. Kumbaga, lahat ng gagawin mo, wala kang susundin kundi sarili mo. Yun lang yun, mga tol. Yun lang maganda sa pagiging freelancer. Kulang lang 2, sir. Okay lang? Okay po. Pangatlong dahilan kung bakit masarap maging isang freelancer ay unlimited ang kita. Kumbaga, kahit anong pwede mong gawin na pagkakakitaan or kahit anong pwede mong pasukin, walang magpipigil sa'yo kundi ikaw at sarili mo lang. Walang fixed salary dito, depende rin talaga yan sa diskarte, sipag at tiyaga mo. Kumbaga, ang pagiging isang freelancer talaga ay para talaga to sa mga masisipag, magdidiskarte at malakas ang loob. Take the next left, then turn left. Dito, ma'am, no? Ay, kabila, ma'am. Tonto ka na, ma'am. Lapit na, ma'am. Take the next left, then turn right. Doon, nakala ko. Dito. Diretso ka. Sa ano kayo, ma'am? Sa munisipyo? 14. Okay na po? Ay, salamat, ma'am. Thank you po. Salamat, ma'am. Okay, guys. So, nakakuha tayo ng booking doon kanina. Pagtapos natin magsalita, tapos hindi na natin ang video dahil sobrang lapit lang talaga niya sa akin. So, 136 lang yung fare pero ginawang 150. Auto-accept kaya tayo dito kasi nandito tayo sa may Caloocan eh. Isa to sa mga ayaw ko na lugar eh. Tinamad na rin ako magpa-cancel kanina. Palag na to. Guys, pang-apat na dahilan kung bakit nga ba masarap maging isang freelancer. Kung saan-saan pwede kang pumasok para magtrabaho. Pwede kang maglalamo, pwede kang mag-joyride, pwede kang maging photographer, pwede kang maging macho dancer, at kung ano-ano pa. So, kahit anong trabaho, pwede mong pasukin pag ikaw ay isang freelancer. Dahil wala kang kontrata. Kumbaga, hindi ka nakapirma sa isang kumpanya. So, it means may kalayahan kang mamili ng trabaho na gusto mo or naaayon sa gusto mo. So, yun yung masarap sa pagiging isang freelancer. Kagaya ko, hindi lang naman pag-MC taxi, pag-delivery, pag-vlog yung ginagawa ko. May iba't ibang ginagawa rin ako para kumita ng pera. So, yun yung gusto ko sa pagiging isang freelancer. Kasi, alam niyo kung bakit. Pag nakapirma ako sa isang kumpanya or may pasok ako araw-araw, hindi ko magagawa yung mga bagay na ginagawa ko ngayon or nung nagtatrabaho pa ako. Dito pala kayo, sir. Kasi binabasa ko yung mapa. May, ayun o. May Teopel sa hub ba to? Kala ko. Dalawa. May labasan rito, sir? Your destination is on the right. Diretso lang, sir. Dito na pa. Salamat, sir, ah. Thank you po. Okay, sinuwerte tayo, pre. 58 lang yung fare ni sir, pero ginawang 120. Parang nagbiyahe ng ilang kilometers nun. Doble. Dinoble ni sir. Ang problema lang natin, mga tol, baka uwi na rin ako. Umuulan, no? Putik na yan. Sarap pa na magbiyahe, malamig. Kaso nga lang, biglang umulan. Ayun, no? Maambon-ambon. Pag to lumakas, let's boy. And number 5, mas maraming growth opportunities.
Actually, yung nag-freelance ako, simula nung nag-freelance pala ako is mas marami akong natutunan, mas marami akong naaral na skills na hindi ko na-discover nung nagpo-full-time job pa ako. Marami kang chance or pagkakataon na matuto ng iba't ibang skills na kaya mong gawin or iba't ibang trabaho na kaya mo palang gawin. Nung nag-full-time job ako, hindi ko siya nagagawa since pag uwi ko is pagod na rin ako. And may mga times talaga na minsan nag-overtime ako sa trabaho. Unlike sa pagpi-freelance, mas marami akong oras para ma-discover yung mga bagay na gusto kong gawin and yung mga bagay na gusto kong subukan. So yun yung maganda sa pagiging isang freelancer. Pero keep in mind, depende pa rin ito sa sitwasyon mo, depende pa rin ito sa bills mo, and depende pa rin ito sa mga taong umiikot or sa mga taong sumusuporta or sa mga taong sinusuportahan mo. Mga tao kasi na mas gusto yung nasa comfort zone sila. Kumbaga parang sumasahod sila ng 15 at 30 and nakakabayad sila ng bills nila on time. Unlike sa pagpe-freelance, depende sa galaw mo yung kikitain mo or yung ipangbabayad mo sa mga bills mo. At the end of the day, depende pa rin sa'yo at choice mo yan kung ano ba talaga yung gusto mo. Then, nga pala guys, pag may mga pa-challenge kayo, comment down below. Mamimili ulit ako. Nagpahinga lang din talaga ako ngayon kasi wala talaga akong maisip na na gawin kundi mag-vlog muna and i-share itong experience ko sa pag-freelance or yung mga reasons ko bakit nga ba ako nag-freelance. And yun nga pala mga tol, pag may mga nagbabiyahe sa inyo dyan na Lalamove 4 wheels, comment down below or message nyo ako kasi naghanap pa ako ng kasi may ginagawa akong series ngayon which is yung Lalamove 4 wheels and gusto ko yung may picture yung iba't ibang kg na mga binamanehan ng mga drivers. So yan, maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Love you, namutaba ako. Peace out.